Hi, ako si Kiko at itong kwento na 'to ay tungkol sa mga bagay na hindi ko nasabi sa kanya. Gusto ko express sa kwento na 'to yung mga hindi namin pagkakaintindihan. Grade 12 kami nung una ko makilala si Faith. Classmate ko siya noon that time. Siya yung pinakamatalinong babae sa classroom namin. Pero hindi siya yung pinaka nagugustuhan. Ewan ko, para sa akin sobrang ganda niya eh. Pero sa mga classmates ko, di daw nila type si Faith. Parang low-key lang yung beauty niya. Pero promise, para sa akin, sobrang ganda ni Faith. Handa nga ako tumalon sa bangin para ligawan siya. Anyways, since wala naman nagkakagusto sa kanya, dumamoves na ako sa kanya. Faith, Okay ko. Bakit? kilala mo ako? Alangan, 1 week na tayo magkaklase eh. Nakabisado mo kagad mga names namin? Oo. Parang alam ko na kagad sino magiging top 1 sa classroom ah. Baliw. Hindi naman. Hulaan ko. With highest honors ka ng grade 11, no? Oo, pero baka di ngayon. Aha? Bakit naman? Siyempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, iisa lang ang kalalabasan. Ha? Anong meaning mo dun? Parang hindi lahat ng plano nasasang-ayon. Ah, So, ano palang kailangan mo? Habang nagsasalita siya nun, nakatitig lang ako sa kanya. Hindi ko mapigilan tumitig sa mga mata niya. Napakaganda kasi, parang nakaka-hypnotize. Kiko, ay bakit? sabi ko, ano kailangan mo? Kailangan? Oo, kailangan. Tinawag mo ko, di ba? Ay, oo nga pala. Ano kasi, gusto ko lang makipagkaibigan. Oo nga no. Bakit pala ikaw alam mo na kagad name ko? Ha? Kailan? Kanina. Tinawag mo ko sa first name ko kanina, di ba? Ano? Kilala ko na din lahat ng classmate natin. We. Sige nga. Anong name nung nasa harap ko? Ano? Esmeralda. Ha? Anong Esmeralda? Si Feliz yun eh. Ay, ano, nalito lang. Kala ko siya yun eh. Tsaka, wala tayong kaklase na name Esmeralda. Ay ano, kasi nag-ML kami kanina, tas may sumigaw ng Esmeralda. Kala ko may tiyatawag. Sige. So, paano? It's nice meeting you pala. Nice meeting you din, Kiko. Same to you, Faith. Yun yung una naming pag-uusap ni Faith. Habang tumatagal yung pagsasama namin sa school, mas nakikilala ko siya. At syempre, mas nakikilala niya rin ako. Ang kinagandahan nun, wala akong kaagaw sa kanya. Walang gusto manligaw kundi ako lang. Lagi ko siyang kasabay bumaba sa kantin. Sabay din kami lagi pumunta ng school since kabilang overpass lang naman siya. Kadalasan, ako lagi yung pupunta or tumatawid para sunduin siya. Napagkamalan na nga kami ng mga kapitbahay niya kung jowa niya ba ako eh. Tsaka kilala na nga rin pala ako ng mga magulang niya. Siyempre, bilang kaibigan. Uy, Faith, Ano yun? may tanong lang ako. Ano yun? Ilang buwan na nga ba tayo magkaibigan? 4 months na mula nung unang pasok natin sa school. Ang bilis talaga ng panahon, no? Oo nga eh. Sa pagkakataon na to, gusto ko na umamin sa kanya. Kaso, natatakot ako baka masayang yung pagkakaibigan namin kapag hindi niya rin ako gusto. Pero, sabi nga nila, kailan ka pa ba magsasabi kung huli na? Kaya, na-risk ko ng lahat sa pagkakataon na yun. May sasabihin pala ako sa'yo, Faith. Ako din, may sasabihin din ako sa'yo. Ha? May sasabihin din daw siya? Kinabahan ako nun kasi baka aamin din siya. Chance ko na ata to.
Kasi gusto niya rin ako. Bakit? Ano yun? Hindi, sige, ikaw muna. Sabay na lang tayo. Ha? Paanong sabay? Di tayo nagkaintindihan yan. Basta, sabay na lang tayo. Sige. Okay. Pagbilang ko ng 3. 1, 2, 3. Gusto kita more Utang than ka pa friends. module mamaya. Ha? Wait. Kala ko gusto niya rin ako. Teka, nakakahiya. Parang gusto ko lang lumubog sa lupa. Saksakan niyo na lang ako, please. Ha? Ano sabi mo? Sabi ko, pautang ako pang module mamaya. Nahihiya kasi ako magsabi sa'yo. Sige, ox lang. Ako na bahala doon. Wait. Sabi mo ba gusto mo ako more than friends? Ha? Hindi, sabi ko Joke lang. Hindi ako utang. Gusto din kita. Ano sabi mo? Nagjo-joke nga lang. Sobrang saya ko nun. Gusto kong tumalon sa tawanan pero syempre low-key lang dapat kilig natin. Kaya tumahimik na lang ako nun at hindi halos kumibo. Uy, bakit di ka na nagsalita? Wala lang. Lo, tapos ko sabihin yun, di ka na magsasalita. Ha? Hindi nashock lang ako. Uwe, kinikilig siya oh. Uy, hindi Paano mo naman sabi yan? Kita ko sa tenga mo, namumula. Lo, pwede nga. Oo nga. Bakit ikaw? Namumula nga chicks mo eh. Lo, doon ka nga tumingin. Bakit? Ang cute mo nga eh. Nakakainis ka. Huwag ka nga tumingin sa akin. Ang cute mo naman kiligin. Bahala ka nga dyan. Lo. Mula nun, naging mag-MU kaming dalawa. Kasi di pa uso yung jowa agad nun. Nagsimula ako manligaw sa kanya tas mas madalas na ako bumisita sa bahay nila. Kilala na nga ako ng aso nila eh. Hindi na ako tiyatahulan. Di rin nagtagal at naging kami na ni Faith. Sinabi na rin namin sa parents namin na mag-boyfriend at girlfriend na kami. Sinuportahan naman kami ng parents ni Faith. Masaya pa nga daw sila at ako yung naging boyfriend ni Faith. Kampante daw sila at ako yung nakatuluyan niya. Siyempre, ganun din yung parents ko. One time nun, may napag-usapan kami ni Faith habang nakaupo kami sa bahay nila. Uy, nag-aaral ako ng Japanese. Oh? Bakit naman? Baka kasi kunin ako ng mga tita ko dun sa Japan. Ha? Bakit naman? Iwan mo ako dito? Sira. Sabi ko, baka lang. Oh, di pag kinuha ka nila, wala na akong magagawa. Hindi choice ko naman kung pupunta ako dun. So, pwedeng hindi ka pumunta doon? Oo, Buti naman. nag-aaral ako ng Japanese para in case. Lah, in case na ano? Baka iwan mo ko eh. At iniwan mo ko, pupunta talaga ako sa Japan. Hindi kita iiwan. Pangako ko sa'yo yan, Faith. Sige, may tiwala ako sa'yo, Kiko. Ay, alam mo ba meaning ng Kiko in Japanese? Ano? Kiko means hope sa Japan. Oh? So, pag-asa in Tagalog? Oo. Kaya siguro, lakas ang pakiramdam mo na may pag-asa ka sa akin. Hindi Nais ko lang lahat yun na sabihin sa'yo yung naramdaman ko. Pero, Kiko, huwag ka mawawalan ng pag-asa, ayusin lahat ng problema natin Ba't naman tayo magkaka-problem? Sira, lahat ng relasyon dumadaan sa problema. Sabagay. Basta, promise mo sa akin, ikikip mo yung hope lagi sa feelings mo. Promise ko sa'yo yan, Faith. Magtiwala ka sa akin. Hindi rin nagtagal at pagkatapos lumipas ng 2 buwan pumasok kagad yung una naming problema ni Faith.